Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami sa simbahan natin ngayon ang hindi nagiging kagamit-gamit sa ubasan ng Diyos. Sa kabila ng pananalangin, sa kabila ng pagnanais, sa kabila ng pagsusumikap, na gamitin nga sila ng Diyos sa ubasan ng Panginoon, it's all because ang agenda ay hindi sa Diyos, kundi ang agenda ay sa tao. Kaya ang reminder ng Panginoon sa atin, right? As a church, we need to be certain whose agenda are we seeking to fulfill. Is it God's agenda or is it man's agenda? Take note yung timing. Timing ng pagkakasabi. Kasi sabi niya, Lord, will you at this time? Anong meron sa salitang at this time? Sa panahong ito, ang hinihintay ng bansang Israel noon hanggang ngayon ay yung pagdating ng Messiah. Pagdating ng Christ, ng anointed one, ng chosen one, because it was prophesied in the Old Testament for several times. Especially sa time ni King David sa 2 Samuel chapter 7. There was a prophecy saying na pagdating ng takdang panahon, the Christ will come. At napanood ko sa Facebook, yung mga sundalong Israeli, mga Israel soldiers, they were praying. They were praying for the coming of the Christ. Eh, dumating na yung Christ. Pero hindi nila kinilala. Nung sinabing at this time, right? Ang dapat nating makita, it was the time when the Lord Jesus rose from the grave. Ang Panginoong Yesus ay muli nang nabuhay. Nagpakita, nagparanas, right? Nakadaupang palad, nakasabayan sa pagkain, sa pag-inom ng kape, nakapagkwentuhan. Kung kaya't nasa isipan ng mga apostoles at nasa kanilang damdamin, ngayon na, dahil siya na dating namatay, ngayon ay nabubuhay, kaya ngayon na ibabalik muli ang kaharian ng Israel. Di ba sinabi ni Peter, nung tinanong siya, who do people say I am? Sabi naman, ikaw si Elijah or isa sa mga prophet. Ano ang sinabi ng Espiritu Santo kay Peter na siyang isinagot niya sa Panginoong Hesus? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. And they were hoping for the coming of the Christ. Kaya nung hinuli ang Panginoong Hesus, saan pumunta si Peter? Nung hinuli si Jesus, saan pumunta ang mga apostles? Tumakbo palayo. Si Peter, he denied Jesus 3 times. Pero ngayon, muli nang nabuhay, narinig, nakausap, nahawakan ng kamay. Kaya sabi nila, Lord, will you at this time, ngayon, sa panahong ito na ikaw ngayon ay muling nabuhay, ito na ba yung panahon para muli mong itayo ang kaharian ng Israel? Pero sabi ng Panginoong Hesus, it's not about the kingdom of Israel. You have your agenda, but God has His own agenda. And the agenda of God, it's about the kingdom of God. And most of the time, the agenda of the church is the wish and the desire and the longing of the people in the church. Kaya dapat maging certain ang simbahan na ang agenda nila ay hindi kung ano yung inaasam ng lahat ng tao lamang sa loob ng simbahan, kundi kung ano yung inaasam ng Diyos na minsan niya nang sinabi sa Biblia na ito ang dapat unahin ng lahat ng mananampalataya. Kaya nga, ano yung favorite verse ng lahat ng may pangangailangan? Ano yung favorite verse ng lahat ng may maraming kahilingan sa Diyos? Matthew 6:33. Ano sinabi ng anak ng Diyos? But seek ye first, alin? The kingdom of God and His righteousness. The priority was there. Ano yung priority? The kingdom of God.
Maging sa pananalangin, ang priority ay yung kaharian ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kaya as a church, if and when we want to see God works in a mighty way sa buhay ng church, then we must, by all means, seek the agenda of God. No more, no less. Let us overcome. Lagpasan natin yung ating mga personal na agenda or collective agenda at hanapin natin kung ano ang agenda ng Diyos.